merong video affidavit na just in case na may mangyari kay Adrian ay pwedeng ilabas. Aantayin mo pa ba, Yusek Bersamin, na may mangyari bago mo mailabas yung video? Itong video na to, nakikita nyo. Naku po, malupit itong video na ito dahil itong video na ito talagang pinapakita na everything that is happening with the flood control scandal leads to Marcos. Pagka ganyan ng system, mga kababayan, alam na natin ang ibig sabihin yan. Kaya alam natin kaliwat kanan ang pagda-divert. Kaya nga yung sakit niya, diverculosis. Ano ba yung sakit niya? Diverculosis ba yun? Diverculosis o baka naman diabetes control flood. Oh. Hindi nyo ba napansin? Ba't ganun yung sinabi niya sakit? Kasi nga, yun ang ibig sabihin nun. Divert the issue. Anyway, eto na, pag-usapan na ho natin kasi maganda ho itong punto ni Erice dun sa tungkol diyan sa video na yan. Naku po, lupit talaga nito, mga kababayan ito pag-usapan natin Okay. Pasok. Web. Tonight we ask the questions, we tackle the issues, we clarify matters, and we get on point. President Bongbong Marcos's alleged role in the flood control scandal is again under scrutiny. This after a supposed exchange of text messages allegedly showing former Palace Undersecretary Adrian Bersamin as his bagman. A lawmaker now urges the Senate Blue Ribbon Committee to investigate. Let's get on point with Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice. Congressman, maraming salamat po uli sa inyong oras. Good evening. Malaki to, bago, Yes. dahil may text messages, meron daw CCTV. Just for context, I was able to speak to Congressman Tino during agenda, but for those who might not have seen it, watched it, Congressman Edgar Erice is also part of this group that was informed of his alleged text message between Undersecretary Adrian Bersamin, who was the PLLO, the liaison officer, and President Bongbong Marcos. I'm going to start again from the beginning, Congressman. I hope you don't mind. So your point of view. Ano ho ba? Paano to? Who, what, when, where, how, why? How did it all work? Thursday yun Thursday, I was called by Congressman Libiste. Sabi niya kung pwede kayong mag-meet sa Makati. Tapos pinakita niya sa akin yung text messages allegedly between the President and Yusek Bersamin, Adrian Bersamin. Then, sabi ko sa kanya, meron ka bang Sabi niya, nakuha niya raw yun because Adrian, nung binanggit yung pangalan nila ni E.S. Bersamin at ni Adrian, ni Lucas Bersamin and Adrian Bersamin. Ni Senator Lacson na may kinalaman dun sa flood control mess na binigyan sila ng 8 billion ni Yusek Bernardo. Tapos tinanggal nga si E.S. Bersamin sa kanyang pwesto. Nag-alala sila na magiging Paul guide sila. Sila meaning the ES and Undersecretary Adrian? Sabi ni, yun ang sabi niya, magiging fall guy sila. Pero particularly, si Adrian ay nagpunta sa bahay ni Congressman Libiste sa Taal together with some lawyers. No, sorry, sir. So, he showed you the video of the supposed text? Hindi pa. Then, sabi niyo po Thursday you met him? Yeah, yung video hindi pa pinakita noon. Ang sabi lang po niya sa inyo na may text exchange? Yes, okay. Tapos pinakita niya talaga. So, he already showed you the text messages that Thursday? Okay. That Thursday. Sabi niya nga na naiwan sa kanya yung mga files na yon nung ginawa yung affidavit. Pero wala sa kanya yung affidavit. Yun ang sabi niya. So sabi ko, meron ka bang CCTV footages nung nangyari? Siyempre, yung bahay mo naman siguro may CCTV. Sabi niya, meron. Kayong dalawa lang po ito? Kami lang dalawa. Pagkatapos nung tinawagan uli ako, ni Tapusin po natin yung kwento. Sabi mo, meron ba kayong CCTV? And sabi niya, yes. Okay. Sabi positive. ko, kailangan ipakita mo sa akin yon. Okay. Sabi niya.
Oh, okay, so kinabukasan ng umaga, involved na si Friday na to. Friday, Congressman Tino, diyan naman sa Ortigas, nagkita kami, pinakita niya na yung CCTV, pinakita niya uli yung messages, in-explain niya yung mga nangyari. Pero tatlo lang po kayo. Ano na kami noon? 4. Who's the other one? Yung isa kasama ni Congressman Levis. Tino. Niya, okay. So, Reneco. Oh, yes. Okay. So, it was you, Congressman Erice, Co, Tino, and Leviste. Yeah. Okay. Friday na po ito. Friday. Alright. Pagkatapos, di ipinakita, sabi niya, gusto niya kaming tulungan para ika nga hindi ma-dismiss yung impeachment complaint. And this was, nasa na po kayo? Parating na po yung usapin sa substance, ho ba? Yeah, sa substance. Okay, so tapos na po yung inform, aprobado So, na. actually, tapos na sa substance. Kaya lang, meron pang may committee deliberation pa. Po. May vote na yung initial vote ng Tapos, committee. Okay. magkakaroon pa ng plenary. Right. So, sabi namin, i-present namin niya kung gagawa ka ng affidavit. Sabi, affidavit. So, okay, gagawa daw siya ng affidavit. Congressman Leviste. So, nagkita uli kami. Sabi ko, I'll have to consult also my party mates. So, kinabukasan, marami na kami. Ng mga congressman, marami na kami. So, pinakita niya uli. Tapos sabi niya, Sunday, Saan po yan? Yung marami na kayo? Muna Makati, Ortigas. Dito na sa Rockwell na. Medyo very Umiikot public namin na. Okay. Rockwell na. Pero may naman, enclosed naman yung lugar. So, sabi niya, gagawin niya na yung affidavit ng Sunday. So sabi ko, di mag-meet tayo ulit ng Sunday. Sabi ko, pupunta ako sa... Parang pinaasya to ng pinaasya, no? Tungkol dun sa text message to kailangan may affidavit din lahat pati yung lahat ng ebidensya. Asa naman ka. Sa Manila Memorial kasi pupunta ako kay Pinoy kasi birthday niya noon, February 8. Pagkatapos makikikain ako dun sa Aquino family sa East Ocean. Okay. Sabi ko, magre-reserve ako ng isang room doon. Sa Rojas Boulevard, ang Makapagal Avenue. Sabi ko, magre-reserve ako sa room, punta kayo doon. So pagdating ko doon, ang sabi, parang atras na. Si Ayaw na. Congressman Leviste. Kasi ayaw daw nung nila Adrian, ayaw na, natatakot na. But who went to meet you that Sunday? Si Congressman Libiste. Only. Yes. And you were with? 4 na lang kaming congressman. Okay. And for you, at that point, importante na yun kasi hinihintay mo yung affidavit. Okay. So, hindi niya binigay. So, pero nag-effort pa rin si Congressman Tino during the plenary deliberation. Sinabi niya at kinonfirm ko naman. But before we go to that, Congressman, ano ho ang inyong naging pakiramdam after all those meetings, and then that Sunday, Congressman Leviste said no more because supposed to be Adrian also said Tinanong no. ko siya, ano ba talagang motibo mo? Are you trying to leverage with the government? You're using us? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi. I'm just trying to protect the Versamines. Kasi baka kung ipilit ko na ayaw nila, hindi sila lumabas. Sabi nila, there must be a proper time na lalabas sila. Kasi at one time daw, nagpunta si Leon sa isang bishop, Nako. archbishop. Nako. Present niya ito, ang parang indifferent yung The Archbishop. archbishop. Really? So Supot pala tong archbishop na to. Bayot ka? Wala pala Ang dami mong sinasabi-sabi. Ngayon, wala naman pala. Bakit bigla kang urong? Bakit parang takot ka? Naku po, patay tayo dyan. Anyway, wala tayong magagawa. Walang pilitan yan Pero ito, malinaw na meron talagang text messaging si BBM at saka si Yusek Bersamin. Ito nga yung 8 billion di umano, allegedly, di ba?
Ngayon, medyo umuurong din itong si Libiste, ayaw nang affidavit. Tapos kasi siguro dahil nagkaroon ng frustration, dahil humihingi siya ng suporta sa civil society, walang mga bayag. Hindi ko alam kung walang mga bayag o baka naman din iniisip kagad nila, nako, ayaw namin yan kasi Duterte yan. Alam mo naman yung mga hindot na yan, hindi naman talaga sila para sa bayan. Sorry pasensya na kayo kayo mga civil packing society. Hindi naman talaga kayo para sa bayan Para kayo sa mga liberal. Hindi naman kayo, hindi nyo concern, para bagang ganito sige, basta nakawan at babanatan natin yan. Korupsyon, babanatan natin yan. Pero kailangan kami makinabang. Kung hindi kami makikinabang, tatahimik na lang kami. Anong tawag mo dun? Is that a truly anti-corruption advocates? O anti-Duterte advocates? Di ba? Nangyari, kaya parang kinakabahan. Parang ang iniisip nila, very powerful yung involved ng mga tao, tapos wala silang suporta ng taong bayan, ng civil society. Hindi totoo yan. May support, alam mo, Libiste, may suporta ka ng taong bayan. Wala kang suporta ng mga pingtae, mga yellows. Wala kang suporta, syempre. Alam mo naman sila, ang concern nila, sila mabalik. Kasi alam mo, ang plano nila sa 2028, hindi naman po talaga para sa bayan, mapalitan, maayos ang bansa. Mamaya, papakita ko sa inyo, kinonfirm mismo nung isang hindot na Pinklawan. Pero ito, talagang concern nila, mapunta sa kanila yung kapangyarihan. Ibig sabihin yung mabalik yung gobyerno sa power nila, not really for kaayusan. Di ba? But did you believe him? Did you believe Congressman Leviste? Yung Did you believe... narration of facts, okay sa akin. Narration of facts, including kasi hindi, yung nakita ko yung mga text exchange, message. very detailed. Pagkatapos nakalagay doon kung magkano yung mga binibigay. Actually, tinanong ko si Congressman Chanco, totoo ba na binayaran mo si Andrew E. ng ganito? Nako! Yes, sabi niya. Dahil nandoon yung mga expenses. Tapos I'll go first to the text messages later. Sorry, sir, because I don't want to lose my train of thought here. So you believe it because there were very specific messages. Andrew E. Share naman ang blessing dyan. Hindi, alam mo, kaya nga, eto maraming meron ako mga nababasa. Actually, magkaiba yung tinan nyo, dito nyo makikita na independent thinker kami mga banateros. Iba yung banat ni Sir Jack at iba yung banat ni Boss Dada patungkol kay Andrew E. Alam mo, si Boss Dada, syempre, coming from a vlogger, coming from a political person. Hindi kasi sa entertainer di ba? Kami ni Sir Jack, entertainer kami. So alam namin na yung puso ng tao, wala naman silang pakialam. Alam mo, kaya nga, ito ang pinagkaiba Ang Mocha Girls noon, nung panahon ni Pangulong Duterte, walang bayad. Talagang, hindi ko inaangat ang grupo ko pero nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit halongkatin ninyo ang funding ng Duterte campaign, hindi ko kami binayaran nun. Honestly, hindi po kami binayaran. Binayaran lang yung hotel namin at syempre yung transportation namin. Yan naman ang totoo. At hindi nga si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, yan po ay effort po ng kanyang kapatid. So, every time na pumupunta kami, basta i-check-in lang kami, tapos sagot nila pamasahe, pero wala ho yung kahit anong pera na involved. Kasi nga, walang pera si Pangulong Duterte doon. And I don't care. Kasi nga, sabi ko nga, nakakita ako ng isang kakaibang presidente, kakaibang kandidato. So sabi ko, tara, talunin na natin to. Kasi ako noon, kahit po ako isang manager lang, political na po ako nun sa puso ko. Kasi nga sabi ko nga sa inyo, di ba, ang background ko noon, araw-araw, hinatid kami ng tatay ko, nakikinig ng news yan So talagang, ewan ko, maybe subconscious, talagang pumasok na sa akin yung love for the country. At nung nakita ko si Pangulong Duterte nung kumakandidato pa lang, sabi ko, susuportahan ko to para maayos-ayos naman ang bayan namin. Alam mo kasi, pag ikaw entertainer ka, lahat na nakikita mo. From politicians na mukhang malinis sa labas pero ang dumi-dumi naman,
At the same time, meron ka rin makikita na mga krimen sa gabi kasi panggabi tayo eh, di ba? O, makikita mo yan. Yung kaguluhan, mga frustration sa tao, maano namin yan. Kasi nandun kami sa ground, di ba? So alam namin na noon, tangina talagang palubog na tayo nung pinklawan time, yung panahon ni Pinoy, yung mga dilawan pa pala. Hindi pa pala sila pink. Pinandirian din kasi nila yung dilaw eh. Kaya sila nagpalit ng pink eh. Yung mga dilawan, di ba? So, nung nakita namin yun, kaya kami sumuporta kay Pangulong Duterte ng libre. Ngayon, malamang sa malamang, hindi ko sure malamang sa malamang, may mga pumupunta doon na may talent fee. I do not know. Okay? But as far as I know, kami nila Jimmy Bondok, kami nung mga kakilala, yung mga nakita yung mga entertainer doon, wala talagang bayad. Pero yung siguro yung mga local band, malamang may bayad yun. And I cannot blame them. It's their job. That's why I cannot blame Andrew E. It's his job. Ano ibig sabihin nun? Tinrabaho lang niya si Marcos. Binudol lang din niya. Hindi, in a way, hindi ko sinabi scammer si Andrew E. In a way, binudol din niya. Kasi para bagang parang, okay, ikakampanya kita, pero bayaran mo ko. Di ba? Ang dami niya during election, yung mga vlogger na mga influencer na nagsusuot ng damit ng mga party list. Tangina, laki ng bayad dyan. Oo, ang laki ng bayad. Meron niya ako kilala eh. Mga ano sila eh, mga talent sila na pinasusuot lang sila ng damit. Tapos, babayaran na kagad sila, mga influencer. Sa loob-loob ko, okay, ako, I respect that because trabaho nila yan. I respect si Andrew E. pero trabaho nila yan. Okay? Pero, hindi ako naniniwala sa ganyang klaseng artist. Para sa akin, napakababaw niyan. Para sa akin, napakababaw na ikaw ay tatanggap ng pera tapos ikakampanya mo. Walang problema kung may event ka, pupunta yung mayor, pero hindi mo kinampanya. Kahit kami. Ito, honest to Minsan kami, di ba, may mga show kami pupuntahan, piyesta. Pero alam ko na ito'y kampanya. Alam ko yan. Pero malinaw doon sa aking kontrata. Nandun lang kami to entertain. We will not say vote for this mayor or we will not even mention the name of the mayor or the congressman. Pupunta lang kami to perform. That's it. Clear sa akin yan. Kasi bakit ko ipopromote ang taong hindi ko naman kilala porket binayaran lang ako, ipopromote na ng grupo ko, hindi ako papayag sa ganun. Kayo na lang. Kayo na lang, Sir Andrew E. Hindi, sa prinsipyo ko, no yun. Okay? Sa grupo ko, no yun. Ngayon, kung kami man pumunta at binanggit namin ang pangalan ng tao na yun, katulad nung kay Yorme. Nagpunta mo mga girls, nag-perform kami nung kay Yorme noong 2022 because we believe Yorme. We believe on him. Nakita namin, may mga taga-Maynila akong membro. So alam talaga nila, ako taga-Maynila, alam ko talaga na mayroong pagbabagong ginawa si Yorme noon. At mabilis siyang nagawa yon sa Maynila. Kaya namin ikinampanya. Pero dito kay Andrew E., tinrabaho lang niya. Sana naman next time, siguraduhin mo yung karakas ng ikakampanya mo. Pero actually kasi meron akong chismis tungkol dyan eh. Chismis to, ayoko na lang sabihin ko sino nagsabi. Pero sure ako dito. Ang talagang time na yun, ikakampanya lang ni Andrew E. si VP Sara Duterte. Yun ang kwento sa akin. Siya lang talaga. Kinuha siya ni VP Sara Duterte kasi kung maalala ninyo, bago magsimula yung campaign, bago sila mag-file ng candidacy nila, may lumabas ng kanta na kanta ni Andrew E. Na para kay Inday Sara Duterte. Si Inday Sara Duterte talaga ang kinakampanya na. Kaya lang, at that time, nandun na rin naman siya. Double whammy na yun. Naniniwala siya kay Inday, kinampanya niya ng libre. Pero dahil sa nandun na rin naman siya, bayaran mo na ako, Marcos. Yun ang parang nangyari. Kung paniniwalaan natin tong sinasabi ni Eris Pero para sa akin, medyo sana next time sa mga artist dyan, siguraduhin nyo naman, kilala ninyo yung ikinakampanya ninyo kasi nakakahiya. Oo, sabihin na natin, trabaho ninyo yan. Okay. Pero
wag nyo naman trabauhin ang bansa natin. Yun lang ang sa akin. Wag nyo gawin trabaho ang bansa natin. This is a serious matter. Our country is a serious matter. Especially the president. So, wag ka namang magpagamit sa presidenteng o sa tao, sa politiko na gusto magpresidente, hindi para gusto ayusin at mamuno, kundi para bawiin yung mga nawala sa kanila. O kaya naman, para mangurap. Wag sana tayong pumayag sa ganun. Wag naman natin, sabi nga negosyo o bayan? Yan ang tanong ko sa iyo, Andrew. Negosyo o bayan? Siguro naman next time wag mo nang gawin yan. Doon po sa tax And exchanges. there are other matters na diniscuss na hindi naman related sa Yeah, that's where I want. I mean, apart from this, what else made you believe him? may mga ayoko na lang banggitin ngayon kasi may involved pang ibang mga tao dun sa although hindi naman damaging pero Such as? mga issues, mga national issues. Nako, So, wag na lang siguro. dami. Because of that, hindi lang kasi pera, may nakita ko kayong may realidad talaga dun sa mga text message na nangyari. And then sabi mo nga, tinanong mo si Congressman Toby, he was the campaign manager of the Allianza then, kung binayaran nila si Andrew Inang. So, Tapos, tinanong ko, an totoo ba amount. na binigyan niyo yung mga senatorial candidates na totoo naman. Sabi niya, totoo. Pero hindi naman daw dumadaan sa kanya yung pera. Ayaw niya raw dumaan sa kanya yung pera. Basta siya lang nagtuturo kung kanino. Nako, maganda to. Take note. Sino ba yung mga senatorial candidate niya noon? Lacson! Soto! Alam na this. Alam na this, kaya naman pala. Alam na this. Kanino bibigyan sa campaign. Kasi baka daw pagdudahan siya kasi nga ayaw niya raw ng ganon. Pero hindi niya naman daw alam kung anong source ng Yeah, pera. I was gonna go there Yeah, because maybe to some, it is quite normal. Normal. To others, it's not very normal. Kasi Pero- minsan sinasabi, hindi naman kami binigyan ng aming partido. Yung iba naman sinasabi, hindi sinasabi, pero alam naman nating nabigyan. So that does not make the story completely true. Yes. Except for the other part Kasi sabi of ko, the text totoo bang ganitong messages. amount ang binigay mo? Yeah. Totoo. Tinawaran ko pa nga yan. Mukhang di na sabi sa akin. Alam mo si Toby. But- Mabiro din yun. When you were saying about, so you believed it because of the context, what was included Yes. in the text messages. You said something a while ago that medyo nagkaroon po kayo ng konting concern dahil baka the congressman was using it as a leverage Yes. against Tinanong ko sa the kanya, government. sabi ko, may problema ka ba dyan sa negosyo mo, sa solar? Sabi niya, wala. I can defend myself. I'm not afraid for my safety. I'm afraid for Adrian. Parang gano'n. Okay. So, because I'm sure medyo naging concern din nyo yun sinagot ko dahil... pa, hanggang ngayon nagte-text kami, sabi ko, alam mo, lahat naman ng bagay sa mundo may risk, sabi ko. I think, sabi niya kasi, sabi ko sa kanya, it's the duty and responsibility of Adrian to come out and speak the truth. Bata Alam mo, Adrian, makinig ka sa akin ha. Sana dumating tong video na to sa mundo na to. Ano gusto mong maiwan na legacy sa mga anak mo? Sige nga. Anong gusto mong maiwan sa anak mo? Yung tatay ko, pinagbintangan siya nun. Di ba? So, merong doubt. Sabi ko sa'yo, even if hindi mo yan itanong o sabihin ng mga anak mo, may doubt sa utak nila na yung tatay namin involved sa ganito. And sabi nga nila the greatest way to destroy your children is to be hypocrite. Ano ibig sabihin? Teaching them to be good, teaching them to be nice, but you are doing a different thing. That's hypocrisy. That's actually destroy these people. Itong mga children na ito, itong mga kabataan. Kaya nga ngayon, ang daming Gen Z na walang kwenta. Kasi nga, yung mga magulang, preaching,
mga magulang feeling makabayan, pero they're doing different thing pag nasa private na po sila. Naiintindihan mo? So, ibig sabihin, eto, kahit hindi pa napapatunayan, kahit pagbibintang pa lang, pero ilang tao na nagbanggit sa pangalan mo. So, whether you like it or not, subconsciously or consciously, yung mga anak mo may pagdududa na sa'yo. Hindi lang nila sinasabi sa'yo yan. Pero sigurado ako may pagdududa na sila sa'yo. So, anong gusto mo? Yung may pagdududa sila sa'yo o lumabas kang bayani? Kasi, one way or another, mawawala ka sa mundo na to. 'Di ba? Anong gusto mong maiwan? Yan ang laging importanteng maunawaan natin. Anong gusto nating maiwan sa tao? Yung tumayo ka sa tama o namatay ka ng mayaman dahil sa korupsyon? Hindi again, madadala niyo po ba yan sa kabilang buhay? Kasi may mga ganitong pilosopo Pag gumawa ka ng masama, di ba, magkakapera ka. Hindi ko sinasabing ganito siya, ha? Pero sinasabi ko, may ganitong klaseng prinsipyo yung mga tao. Wala na akong pakialam dyan kung anong sabihin nila sa akin. Importante na kapag ipon ako, meron akong may iwang pera sa mga anak ko at sa aking pamilya. That's the easiest way to destroy your children and your family. Bakit? Yung pera, hindi naman nila pinagpaguran. Hindi naman nila yan masasabing deserve. So anong ibig sabihin nun? Eventually, mawawala yan because you did not train them. Ang ginawa mo, inabot mo lang yung perang pinagpaguran mo. And kaya napapasa yan. So pagdating ng panahon, magiging mahinang nila lang yung mga anak nyo dahil nga pinasa lang natin yung kayamanan. Pero kung pinagtiyaga ninyong magtrabaho yan at hindi kayo nagpasa ng mana, okay? Ang tinuro ninyo ay yung karakter, values sa buhay. Mabubuhay at mabubuhay yan. More than sa kaya mo. Tandaan mo yan. Actually, maniwala ka sa akin dahil I experienced that. Pag ang isang tao hindi lumaki sa hirap, paglaki niyan, kahit mayaman yan ngayon, mahirap yan. Bakit? Mauubos yung pera Hindi mo siya tinrain. Yung karakter niya hindi na-develop. Yung values niya hindi na-develop. Kaya tuloy, pagtanda, wala. Walwal sa pera. Di ba? Pero isipin mo na lang, kung ikaw yan, ginamit mo sa tama yung pera, tinraining mo sila, pinrovide mo yung dapat mong i-provide na training, tapos nakita nila na meron kang prinsipyo, meron kang dangal, meron kang integrity, bit-bit nila yan. Sila rin magkakaroon nun, maa-adapt. Ang mga kabataan, hindi po yan natuturuan through verbal. Ang titigas ng ulo ng mga kabataan ngayon, lalo na sa time of social media. You can only teach this youth through your life. Yusek Bersamin, eto sa'yo na to. Kanina sa pangkalahatan yun, eto sa'yo na to. Kung merong pagdududa yung mga anak mo dahil nabanggit kang paulit-ulit, hanggang ngayon nababanggit ka na ikaw ang parang quote-unquote middleman, yan ang sinasabi nito nila Erice at saka nila Libiste para si Tino pala, kung nababanggit ka at meron kang ganyang questionable sa buhay mo. 'Di ba? Ano na lang iisipin ng anak mo, ng pamilya mo, kamag-anak mo? Ang Bersamin, ano yan? Ganito yan. Tatatak na yan sa kasaysayan ng buong mundo. Ang isang Bersamin ay ganito. Do you like it that way? The doubt that people are looking at you? Hindi ba mas magandang maging bayani ka na lang? Sabihin mo totoo. Yung takot mo, let go and let God. Yung takot mo na baka may yariin sila sa'yo, o baka yung, hindi natin, kasi maraming factor Pwede din naman natatakot, baka, hindi ko sinasabing meron siya, pero baka meron siyang negosyong tatamaan. Kasi gano'n ang ginawa kay Libiste, di ba? Tinira yung negosyo, dinikdik yung negosyo niya.
Buti magaling tong batang to na i-prepare niya na yung negosyo niya legally. Kung ikaw, natatakot ka, maraming ibig sabihin yan. Baka meron kang tinatagong skeleton in your closet, di ba? Yung tinatawag na ganun. O baka naman talaga wala ka ng pakialam dahil matindi na ang pagpapalang natanggap mo. Pero gayon pa man, alam mo, one day, isang araw, sabi nga, kung yung mga katulad nila Atty. Vic Rodriguez nilaglag, kaibigan na kaibigan, yung mga talagang dikit tulad nila Saldico nilaglag, darating din ang panahon na ilalaglag ka rin ito. Hindi matino itong presidente na to. Walang integridad to. Walang honor to. Yung mismong nagpapanalo sa kanya si BP Sara Duterte, nilaglag niya, ikaw pa. Sino ka? Ilalaglag ka rin yan in the future. Uunahan ka lang din yan. Nag-iisip lang sila paano nila sirain yung pangalan mo. Ngayon, unahan mo na. Magsalita ka na. Di ba? Kesa yung uunahan ka, tapos tsaka ka magsasalita, iisipin ka agad nila, kaya nagsalita to kasi ginigipit na. Di ba? Katulad ni Saldico. Tingnan mo yung nangyari kay Saldico. Dinikdik na muna siya. Ganun ang ginawa. Kesa siya nagsalita. Ilang beses ko din siya sinabihan through this video na magsalita ka na, unahan mo na. Unahan mo na. Matuto ka sa nangyari. Ngayon, sinong mukhang parang bitter ang dating? Si Saldico. Kasi kinasuhan mo na siya, inaano mo na siya, siniraan mo na siya sa mata ng publiko bago siya nagsalita. O ano na nang tawag mo doon. So, wala na naniniwala tuloy sa kanya. 'Di ba? Yung tulad nung sinasabi niyang wala siyang natanggap. 'Di ba? Walang naniniwala kasi nga naunahan na siya. Ikaw, gusto mo magpauna? Sa tingin mo, poprotektahan ka? Tingnan mo nga yung ginawa kay Saldico, sabi, poprotektahan siya pero pinahunting siya. Matuto ka. He can recover his soul and his dignity. Sabi ko sa kanya. Yun ang sabi niya. I agree. Sabi naman niya, I agree. But syempre sila yun eh. Sabi niya. Saka sabi sa akin ni Lean, ang key dito, kung makikita niyan, yung mga taong bayan ay may suporta na siguro lalabas siya. That's what they're probably waiting for. Kaya nga I was going to ask, dahil sinabi na ni Congressman Tino nung isang araw, the other day pa ata, and then because you were also Actually, we're adding pressure to That's why. the Bersamins to come out That's and why. speak the truth. Diba? Yun ang sinasabi Kasi namin. I guess what I'm trying to point out here is, sinabi nyo na po eh. Pero sila na lang pong hindi lumalabas. Meron na po kayong video. I'm sure you also took a video of the video that Congressman Lian showed you guys. No. We didn't. Kung sinabi hindi naman kami binibigyan ng kopya, we're not asking for copies. Gusto namin na voluntarily bigay sa amin. And nothing, you were not given any They were not copies. given. But they always... Pero they cannot deny that it did happen, pero ang dami namin. Yeah, yun na nga. Saka public places, may mga CCTV na nandun Makikita kami. na. So, sinadya nyo din po yun. Hindi naman sinadya, pero at least nasa isip ko na hindi pwedeng i-deny. Okay. We're At just... ang sinabi pa sa akin na there are more na hindi pinakita sa amin. We're going to take a very short break. We'll continue our discussion with Caloocan Dako? City 2nd District Representative Congressman Leviste. Well, I think meron silang may relationship sila dun sa malapit kasi I think the former chief of staff of ES Bersamin is the mayor of Taal now. Okay. Na yun ang constituency ni Lean and nagtulungan sila nung mayor nung nakaraang eleksyon. Kaya nanalo rin yung mayor. So, Kaya- and I think may blood relation yung mayor sa si Adrian Bersamin. I see. All right. So that's probably it. That's why. So si dating chief of staff ni ES, tama po, ay ngayon mayor ng Taal. Taal. At constituent sila. Saka parang political ally. Alay. Oh, okay. So magkakampi sila dyan sa Magkakampi sila. Batangas. All right. So sa kanya, what can you tell us about the video that you saw, yung CCTV that Yun he lang, showed you? Adrian and some people, supposedly lawyers niya, and of course, Leandro. And then, doon po, meron ng affidavit, si Yusek
Adrian Bersamin. Hindi na pinakita na may ginagawa silang affidavit. Nandun lang sila, papasok sa bahay, dumating, tapos pumasok sa bahay. Did he say that there was an affidavit ready? Yeah, sabi niya. But you didn't see a copy of it? Actually, sinabi niya pa na merong ang video affidavit na just in case na may mangyari kay Adrian, eh pwedeng ilabas. Aantayin mo pa ba, Yusek Bersamin, na may mangyari bago mo may labas yung video? Ilabas mo na ngayon. Ano ka na, magsabi ka na ng totoo, aminin mo na. Madali ka namang protektahan eh. At saka mas madali ka namang isipin mo yun, no? Kung sakaling sinabi mo yun. Tapos kung may mangyari sa'yo, obvious na kung sino'y dumali sa'yo. If you want real protection, the truth is the real protection. Not only from God, but also from the people. At di syempre pati dun sa mga kalaban, magiging kalaban mo at babanggitin mo. Kasi pag binanggit mo sila at nayari ka, alam na kung sinong dumali sa'yo. Instead, the other way around. Na may mangyari muna sa'yo, tapos, tsaka mo ilalabas yung video, wala na, hindi ka na makakalaban. Wala ka ng chances. If feeling mo naman, safety ka, Marcos yan eh. Marcos yan. Medyo mag-isip ka ng konti. Naintindihan ko yung yung kanyang concern. Pero the best protection mo, pwede ka naman magtago eh. Pero the best protection mo yung katotohanan. Sabihin mo. Tape na po, just in case anything happens. Let's talk about the contents of the text messages. Ako, yan na. Of course, I know you said that some of them cannot be discussed, and I'll respect that. Yung pong sinabi na, let's just talk about the money. Because there was a time, and dalawa po yung is being mentioned here. One is in March 24, 2025. Ito po yung 7.122 billion. Ang sabi po is complete. Sabi daw ng Pangulo, allegedly very good. Please, pakikwento po sa amin yung inyong interpretation. Hindi ko masyado matatandaan lahat, dami talaga. Pero natandaan ko yung almost 8 billion, 7.9 billion na complete na. Papadala ko sa inyo yung parang gano'n, papadala ko sa inyo yung list. Parang gano'n. So, yun yung natandaan ko lang. Pagkatapos, merong mga items doon for, yun nga, sa campaign. Tapos, yung pinaka-last item na natatandaan ko doon, July 9. That was delivered to Nara. I think July 10, 2025 maybe? July 9 or okay. Basta, ano yun? Delivery to Nara Street. To Nara Street. Magkano po yun? 2 billion. 2 billion. At Tapos may merong pangalan. may pangalan, di ko na, June Baris, I think. Yeah. Hindi So, yun din hindi po ko masyadong matandaan. Meron tandaan ko, aside from the Bernardo, 8 billion, meron pang 1.5 billion coming from the Bureau of Customs. No. Ayun, parang 300 million, mga ganon. So, total of 1. That's why I was going to ask you, because when I was looking into this, just through the interviews rather, when I was going through it, ang pinag-usapan po kasi ni Yusek Bernardo during the Senate hearing was there's supposed to be a 100 billion insertion, allegedly. Anyway, to cut a long story short, 8 billion was supposed to go to the President through Yusek Adrian Bersamin, di ho ba? Tapos nagpunta sa parking lot ng Diamond Hotel, doon daw nagpalitan ng pera. So, to 8, ang pinag-usapan po dito, 8 billion. Pero, ang pag-deliver po niya, 7.122 billion complete. Yes. Nasa na po yung 800 plus? Hindi ko alam pero ang nakita ko doon, may 1.5 billion from the Bureau of Customs and another almost 500 million from the President's confidential funds. Yes. So I was going to ask you if almost 8 billion was supposedly delivered based on the kwento po of the testimony rather of Yusek Bernardo sa nakuha itong 2 billion noong July na allegedly delivered to Nara, then that's Kasi mahaba probably yung text messages talaga over months eh. So may mga kwenta, may 2 billion. Ako naman hindi naman ako matandaan sa ganyan. Mahirap din po, especially pagka may nabasa ka tapos medyo magugulat ka. Kasi kaya nga ang ni-require ko kay Lian is to give us an affidavit and the copies para kung sakasakali. Which never materialized. So, di ba si Congressman Lian was supposed to leave, Leandro Leviso was supposed to leave on a... hindi naman siya umalis hanggang ngayon, nandyan, alam ko eh. Is
is he really here? Because parang sinabi ni Congressman Tino, umalis na ata today. Ano ho ba? Baka today, pero nagte-text siya sa akin eh. Kasi sabi ko, bakit gano'n na binigay mo sa amin, anong purpose? Sabi ko, sabi ko naman, sabi niya nga, yun nga, na ayaw niya namang i-puwersahin sila Sila, Bersamin. So sabi ko, we just work with what we have, sabi ko. So, kasi actually, ang problema ko kasi, kaya naniniwala ako dito. Kasi the president is the most powerful man in the country. Siya nagsimula nito. Bakit di niya matapos? Alam na this. Ano nangyari? Si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, nagsalita siya na hindi ang Ang ganda ng punto niya doon, di ba? Sinimulan ni Marcos ito eh. Mahiya naman kayo. Oh. Di ba? Tapos biglang, wala na. Yung ICI, anyari. Ba't walang pumupuna doon sa lintik na ICI na yun? Oh. Di ba? Alam na natin, mga kababayan. presidente, ginamit lang ang presidente, sila Bersamin. Pagkatapos nung sabihin niya, hindi niya na pinatawag. So parang, bakit pag dumadating na sa mga kabinete, pag dumadating na sa Malacanang, nahihinto na yung investigation? Pinagmadali kami na sabi ng presidente, ipaprioritize siya yung Independent People's Commission to investigate infrastructure. Pinagmadali kami noong December, Before your break. before our break, nag-overtime kami. Ngayon, wala, nakabinbin. So, it seems that the president doesn't want to know the truth. Yun ang totoo. Do you think the president is guilty? Well, dapat bigyan Matik na yan. Matik na yan. Guilty. Pero pakinggan nyo itong paliwanag na to. Ito, napakagandang paliwanag na to. Pero, ano natin to, i-rewards natin. nga, ako, for the benefit of the doubt, Mr. President, alam mo naman di ba, lagi ko naman tinatanong, 2023, 380 billion yung nawala sa budget mo, nilagay sa mga flood control, sa mga maanumalyang project. Kung naloko ka noon, 2024, 500 billion. Naloko pa rin ba noon ng House of Representatives? 2025, 473 billion. 3 years. It's para sa akin, it's a question of competence or complicity. Either, yun nga, you're complicit or the other thing. Hindi ho ba? Yung hindi magandang salita. Hindi magandang You knew nothing about it. Parang ganun po. And you are likely to believe what? Kulang na lang sabihin, tanga. It's either tanga ka dahil nakalusot sa'yo ng 3 taon or involved ka. Kayo nga mga kababayan, tanungin ko nga kayo, ano sa tingin ninyo? Tanga ba ito si Marcos at nakalusot sa kanya itong 3 taong korupsyon? Bakit pinabaya mo dahil ba ikaw ay involved? Ikaw ay kasangkot dito? Ikaw ay meron talagang kinalaman? Di ba? Doon pa lang, malalaman mo na kaagad eh. What is happening, ladies and gentlemen? Di ba? Bakit? Well, I don't know what to believe anymore. Ang dami kasing mga kwento, tapos palipat-lipat. Diba? Parang nililito lang yung mga tao. Iniisip nila na makakalimutan, pero ang dami nang nasasakripisyo. 3% ang GDP natin. Yung projection na 5.7% GDP for 2025 naging 4.4. Anong ibig sabihin? Maraming mawawalan ng trabaho, maraming maluluging negosyo. Yung opportunity lost sa subway, 4 years, nalugi tayo doon, mga 100 billion. Yung PNR elevated rail, nalugi tayo doon, mga 300 billion. Okay. Last question, Congressman. So, with that revelation and your revelation, I mean, kayo po, what do you expect to happen from here on? Ano ho ang maaaring mangyari? Well, hanggat hindi tinutuwid, tinutuldukan ni Presidente ito, ang magsasakripisyo na dito yung bayan, yung mga pinakamahihirap na nawawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, walang public spending sa infrastructure. February na. Usually, January, bakbakan na ng mga construction. Ngayon, wala. Zero. So, ako, ang projection ko, by
First quarter, 2% ang ating GDP. All right. Grabe, So no? let's see what happens, Congressman, in the next days, because it is a very serious allegation, di ho ba? But does that mean that without an Adrian Bersamin or an affidavit, where Sa can this ginagawa ko go? lang naman to, wala naman akong ibang motibo kundi para sa bayan. And sinasakripisyo ko dito yung katahimikan ng pamilya ko. Alam mo naman na pwede akong balikan. Ayan na. Wag na yan. Yung part na yan, pampolitiko na yan. Hayaan mo na siya mamulitika sa sarili niya. Pero gayon pa man, ito lang sinasabi natin. Sana, wag din umurong itong si, Kaya lang, naintindihan ko rin kasi si Lebiste, kahit papaano. Kasi paano mo naman maglalabas ng affidavit, paano ka yung mga text messages, kung yung nandun sa text messages ay takot, di ba? O hindi mag-aano sa'yo, hindi sa'yo susuporta sa'yo, hindi niya aaminin na siya talaga yun. Pag walang ganun, matatakot ka talaga. Hindi mo na itutuloy kasi baka sabihin, nagpapakalat ka pa ng fake news. Kaya Yusek Bersamin, ikaw dapat ang magsalita eh. Oh, kesa yung ganyan na ang pangit tuloy ng nangyayari sa iyo. Ang tingin ng tao, hindi maganda eh.